Hello mga moms! For today's video, meron po kaming lakad ngayon. Wow. Tara, samahan niyo naman po kami ni Gasi. December 27 po ang nangyaring ganap na yan. Mamaya-maya lang, darating din yung aming sundo. So eto na nga, kasama namin si Ate Akisha. Tapos binigay ko na rin yung mga aginaldo niya na galing kay Nona Tess at Tita Joey. Eto nga po yung kaganapan namin noong December 27. Yes po, naghanap-hanap po kami ng e-bike para nga sa service namin ni Gasi. Dahil po, mas makakamura kami kapag may service kaming ganyan. Kung nagtataka kayo kung bakit ko pa binenta yung sidecar ng motor ko, dahil yung mismong motor o yung single for maintenance po siya lagi. Matagal-tagal na rin po kasi yung motor ko na yun, nasa 11 years na rin siya. Pero hindi ko pa po yun binibenta, nagagamit pa rin naman po ng tatay ko dun sa kanya. Tsaka dahil nga puro lalaki yung kasama niya dun, kaya madali niyang magamit at madali niyang magawa. Kaya nag-decide na lang ako na bumili ng ganito. Kaysa sa lagi kami namamasahe. Diyos ko, balo yun naman. Ginto na ang pamasahe ngayon. Tsaka ang maganda niyan, dahil nga may service kami, hawak ko na yung oras namin. Syempre yung hinanap lang natin yung kaya lang sa ating budget. Pinandagdag ko lang yung napagbentahan ko dun sa aking sidecar. Tapos yung iba dyan may sponsor na. Charis! Pagkatapos nga namin nag-ikot-ikot at nagtingin-tingin, etong at ginabi na kami. Kaya kumain muna kami dito sa McDo. Itong batang to natutulog kanina nung binigyan ko ng pera yung ate niya. Kaya ngayon ko palang ibibigay yung pera na galing kay Nona Tess at Tita Joey. Dahil nung Pasko, hindi naman kami magkakasama, kaya nung araw na yan na December 27, saka ko lang naibigay. Ngayon ko lang nai-upload to dahil mamaya meron pa yung kasama. Etong at inabot ko na sa kanya yung kanyang pera. Tingnan niyo naman, napakasaya ng batang ito. Dahil napakarami ng mga tig-50, ayaw niya yung 500 kaya binabalik niya. Pilit niya kasing binabalik o binibigay kay Kuya Gasi niya. Pero yung nanay niya dun sa may gilid sumisigaw na dahil nga binabalik niya yung 500. Ay rugo, buring metong buri na dakal. Charis! After nga namin kumain sa McDo, etong at pumunta muna kami sa likuran. Dahil nga sa likuran ng McDo, meron po silang pwedeng pagtakbuhan ng ganyan. Sumaglit lang naman kami dyan, halos nasa 40 minutes lang kami. Hinayaan lang namin silang magtatakbo at maglalaro dyan. Dahil after nyan, January 1 na po ang kanilang ulit na pagkikita. Kaya pinagbigyan namin na maglaro sila dito. Lalo na itong anak ko, namimiss niya na may kalaro siya. Pagkatapos namin dyan, umuwi na rin kami. Tapos, eto na po yung araw ng January 2. Ito na po yung pag-uwi din namin ni Gasi na galing kay Lolo Jack. Kaya itong video na to ang isinama ko dito dahil nung araw na yan, noon din na i-deliver yung e-bike. Yes po, naka-order at nakapagpa-reserve na rin tayo ng e-bike noon. January 2 ko po talaga pinadeliver dahil nga wala tayo sa bahay. Syempre mai-stock lang yun sa bahay. Sa mga oras na yan ay alas 12 na po ng tanghali. Bago kami nakaalis ng bahay, nakakain na kami. Fast forward nga etong at nakarating na kami sa bahay at inihintay na lang namin yung magdi-deliver. Sabi ko nga sa tatay ko, huwag muna silang umalis para nga makita niya yung e-bike na aking in-order. At para rin makausap ko ng maayos yung magdi-deliver dahil nga itong si Gasi malamang mangungulit. At konting minuto pa at eto na nga si ate na nag-deliver. At ayan na rin po ang ating in-order na e-bike. Yes po, ganyan lang po kaliit yung in-order namin dahil dalawa lang kami ni Gasi ang gagamit. Pero kahit umuwi pa si Daddy Gian, kakasya kaming 3 dyan. Dahil 3-seaters naman yan, isa sa pambata, isa sa driver at isa para dun sa likod na angkas ng driver. Eto na nga, sinubukan namin ni Gasi. Syempre kailangan talaga natin subukan po, tarago po, pugak-pugak yan. Charis! Ang ganda nga ng color o kulay na aking binili. Yellow-black po ang kulay niya. Eto nga't iikot kami ni Gasi dahil sabi ng papa ko, itry daw namin na ikot dito sa aming village. Syempre, mas madali siyang gamitin kesa sa motor. At the same time, dahil nga e-bike to, di-charge siya, hindi ko na problema yung pagpapagas nito. Dahil nga yung mga tindahan ng mga gasolina, dun pa yun sa highway. Pero ganun man, 35 kilometers naman po ang maitatakbo nito. Kaya kung sakaling maisipan
lang kung pumunta ng SM Downtown, pwede to. Dahil hindi naman kalayuan ng SM Downtown dito sa amin. Tapos tinuturuan ako dito ni Lolo Jack kung paano siya gamitin yung mga controller niya. At saka syempre yung buong unit dahil siya yung nakausap nung nag-deliver. Saka syempre mas maraming alam si Lolo Jack sa mga ganyan. Tapos ayan nga, meron din siyang remote para anti-theft. O yung tinatawag nilang anti-theft alarm. Tutunog siya kapag merong kumukuha o merong gustong magnakaw nito. Napakagana at napakadali lang niya talagang gamitin. Pero syempre kapag nasa daan na tayo, doble ingat o tripling ingat talaga. Dahil may mga kasabayan tayong mga sasakyan, motor o tricycle sa daan. Lalo na ako, meron akong batang maliit na kasama. Tapos dito nga pinapasok na ni Lolo Jack dahil nga uuwi na daw sila maya-maya. Dahil naiinip na si Lolo Jack dito sa bahay ko. Rugane, mamaligwaya, Lolo Jack. Tapos ito ang anak ko, tignan nyo, ang sarap-sarap ng upo niya dito sa likod ko. Sabi kasi ni Lolo Jack, wag na siyang papaupuin dun sa harapan dahil kinakalikot niya yung susi. Dahil nga binubunot niya, paano daw kapag umaandar kami at bigla niyang binunot at maaksidente pa kami? Kaya sabi niya, dyan na lang daw, total naman, nako-cover ko nga naman siya sa likod ko. At syempre, hindi naman tayo ganun kabilis magpatakbo. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.